May buntag sa tanan nga nagatan-aw ni nga live coverage na ito o live video na ito. Hinaot nga ang tanan nga nagatan-aw ni ini ay ana kamo sa maayo nga kahimtang sa kinabuhi tungod sa tabang sa atong Ginoong Kristo sa matag usa kaninyo. Karong buntaga atong pagatan-aon ang pagtulon-an nga gihatag sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa life after death o dunabay kinabuhi human sa kamatayon. O kini nga pagtulon-an makita nato sa the Gospel of Luke chapter 16 verses 19 to 31. Lucas 16:19 paingon sa 31. Ni dinhi nga passage ihulagway sa atong Ginoong Kristo ang kinabuhi human sa kamatayon og ang duha ka lugar nga gipakita sa atong Ginoong Kristo pagkatapos sa usa ka tawo siya mamatay. Pero bago nato umpisahan ang pag-aaral na ito, tayo po muna ay mananalangin. Tayo po ay mananalangin. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, daghang kayong salamat Ginoo sa kalakasan nga gihatag mo sa amo, O Lord God. Sa padayon namong pagsimba sa iyo, O Lord God, pinagi sa pagtuon sa imong pulong. Samahan mo po kami, O Lord God, niini nga pagtulon ang Ginoo. Tanan nga makasaksi o makatan-aw niini nga video na ito, O Lord God. Ikaw po ang padayon nga maghikap sila kasing-kasing, O Lord God. Padayon nga magpaliwanag kanila Ginoo sa mahitungod niini nga pagtulon-an, O Lord God. Panalangini ang matag usa Panginoon nga nagatan-aw niini og daghang kayong salamat sa iyo Dios sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Life after death. Dunabay kinabuhi human ka sa kamatayon. Daghang mga tao around the world ay nag-celebrate sila sa All Souls Day o All Saints Day in commemoration of their loved ones who passed away. Kini ilang gi-celebrate sa pahinungod sa ilang mga kamag-anak o kaubanan mahal sa kinabuhi nga nangamatay na. They offered flowers, light candles, and even foods because they believe that the souls of their dead still to eat and visits their homes. So maunang hulagway gyud sa mga Romano Katoliko. Diin usa ako ni ana naka first hand nga naka-experience siya dahil ang akong nanay o tatay mauman ng gyud niya ang ilang gabuhaton kung na sumad o sumad sa namatay o kalag-kalag muni ilang gibuhaton. Dunay bulak nga ibutang sa altar, dunay pagkaon ingon ni ana. Dahil lagi ang ilang mahal sa kinabuhi nga namatay na mobisita sa among panimalay. Pero mao ba kini ang giingon sa Ginoo sa iyang written word or kini lang ang nasunod nilang pagtuo sa ilang mga katigulangan nga hinimo sa ilang mga leaders sa ilang religion? O sa kahigayon ni ana samtang si Kristo Jesus Christ rebuked this kind of religious leaders tungod ni ana nga pagtuo. Matod pa sa Mark chapter 7 verses 6 to 7, Marcos 7:6 usab, ito ang giingon ng atong Ginoong Kristo sa iyang audience. Gitubag sila ni Jesus. Tinuod gayud ang giingon ni propeta Isaias mahitungod kaninyo nga mga tigpakaron ingnon. Sumala sa sinulat ni Isaias, miingon ang Dios. So God said through the prophet Isaiah, kining mga tawhana nagatahod kanako sa baba lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ang ilang gitudlo nga mga pagtulunan, mga hinimo lang sa mga tao. So matod pa sa atong Ginoong Kristo, wala daw kapuslanan ang ilang pagsimba kaniya. Nganuman, dahil ang ilang teaching, ang ilang ginatudlo ay hinimo lang sa ilang mga leader sa mga tao. Dili gikan mismo sa atong Ginoong Kristo through His written word. So walay kapuslanan daw.
So what is meant by what is All Saints and All Souls Day? Unsa ba ning mahal unsa ba ning kalag-kalag nga gina-celebrate sa Roman Catholic community every first and second sa month of November. All Saints Day is the feast of all known and unknown dead saints. So kini ang pista sa mga patay na ilhan ba siya o dili na ilhan, basta muni ang ilang adlaw kapistahan. Sa panahon sa Middle Ages, the feast was called All Hallows Day, giving its name to Halloween. So atong mabantayan sa Western world, sa halimbawa sa Amerika, ang ilang tawag nini ay Halloween. Makita nato ni nga dunay mga kalag-kalag nga mga kuan kanang ilang mga sinina, mga makakahadlok. Kay sa Middle Ages daw, ang tawag niining All Souls Day o All Saints Day ay All Hallows Day or Hallows Day. All Souls Day in the Roman Catholic is the feast that commemorates all the dead. Special prayers and masses are offered for souls in purgatory. So muning ginahimo, kitang tanan ay witness ni dahil ang Pilipinas ay majority ang Roman Catholic nga religion. Pero unsa ba ang gitudlo sa Word of God concerning the date or after date? So tan-aw na to karon kung unsa ba ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa adlaw sa mga patay. Some Bible teachers says ang atong pagtun-an karon ang Lucas chapter 16 verses 19 to 31. Some Bible teachers or Bible scholars says Lazarus and the rich man is a parable told by the Lord. But even if it's only a parable, still the reality is the same. So kining hulagway o gistorya dinhi sa atong Ginoong Hesukristo ay parable lamang. Ito man ay parable o real nga panghitabo, pero ang message niini ay mao gihapon. So naghatag ang atong Ginoong Hesukristo dinhi og realidad nga mensahe ngadto sa tanang katawhan, especially to his audience 2,000 years ago. What is mean by parable? Tanaw sa natong ni unsa ning parable kung parable man kini. Unsa bang buot pasabot ng parable? Parable is an earthly stories with heavenly meanings. Matud pa sa usa ka nag-define na ani. Kini ang parable ay earthly stories with heavenly meanings. Dunay langit nun nga kahulugan. More exactly, as Archibald Hunter defines it, a parable is a comparison, so comparison is siya, drawn from nature of human life and intended to illuminate spiritual truth on the assumption that what is valid in the sphere is valid also in the other. What is valid in one sphere is valid also in the other. So muning definition ni Archibald Hunter, a parable is a comparison drawn from nature of human life and intended to illuminate spiritual truth on the assumption that what is valid in one sphere is valid also in the other. Nga kung mulagi na dunay mensahe kini muni ang parabola. Unsa ba ang significant of life on earth in connection sa life after death? So unsa ba ang relasyon niini? Sa verses 19 to 21 sa Luke chapter 16, life on earth determines your destiny on life after death. Kung unsa ang imong kinabuhi niining kalibutan mao kana ang naghatag kanimo og destinasyon sa ikaduhang kinabuhi. Kung mahilig ka og pamalikas, dautan ang imong mga binuhatan, dili kabubuton sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Hesukristo, kanang imong binuhatan sa adlaw-adlaw, imong lifestyle mo kana ang muhatod kanimo sa destinasyon kung saan didto kagayon. So, verse 19 atong tanong, paano ba ito mangyari? Lifestyle
sa parabol nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Two different lifestyle of the story here on earth. Ang living in luxury. So, una, ang sapian, dunay kwento din, adunay hulagway din, gilarawan din sa atong Ginoong Hesukristo sa usa ka tawo nga sapian nga nagapuyo og luxurious life sa kada adlaw niyang. Matod pa sa verse 19. Nagpadayon si Jesus sa pagsulti kaniadto may usa ka adunahan nga nagbisti og mahalon og nagpatuyang siya sa mga lamian na pagkaon adlaw-adlaw. So atong mapansin din ang kini nga adunahan, kini nga sapian, ang iyang sinina ay mahalon gyud, nagbisti og mahalon. Og nagpatuyang daw siya sa mga lamian nga pagkaon adlaw-adlaw. So ubang translation ay nagpiesta siya kada adlaw sa ilang balay, sa iyang kinabuhi. Kay sapian man kaayo, baka bilyonaryo to. Verse 2, the others, which name is Lazarus, is living in extreme poverty. Doon na usay gihulagway ang atong Ginoong Hesukristo, contrary sa lifestyle ni aning sapian ito, kining tawhana nga gihalan niya Lazarus ay nagpuyo sa kada adlaw sa iyang kinabuhi nga pobre gikay nga tawo. Matod pa sa verse 20, may usa-usab ka kabus nga ang iyang ngalan si Lazaro. Ang iyang lawas na lukop og mga nuka gidala siya dito sa pultahan sa balay sa adunahan. So si Lazarus ay kabus nga tao. Sa iyang pagkakabus, wala siya ay kwarta nga pangpalit sa para tambal unta sa iyang sakit nga kung saan napuno daw siya sa mga nuka pasintabi sa mga basing na nagkaon karon. So munigingog sa Biblia. Gidala siya dito sa pultahan sa balay sa adunahan. Verse 21, gusto unta niya nga makakaon bisan na lang sa mga mumho nga mga nangatagak gikan sa lamisa sa adunahan. Giduulan siya sa mga iro o gintilapan ang iyang mga nuka. So makita nato dinhi nga kini sila sa nga pobre nga tao dunay desire nga unta makakaon man lang siya. Makakaon man lang siya sa mumho. Sa mga mumho nga mahulog sa lamisa sa adunahan. Nganong mumho man lang ang iyang gidesire nga makakaon unta siya. Nga kining sapian nga kung saan andun siya sa sa balay sa sapian ay kada adlaw man nagapista dili mawala siguro ang litson, dili mawala ang iskabitsin ng mga mahalon nga isda, kinilaw, mga beef steak. So dahil sapian lagi kaysa adlaw-adlaw, pero nganong si Lazaro nag-desire man nga mga bisag mumhon lang unta nga mahulog sa lamisa niini nga sapian ay iyang kanon na lang. Og ang nagdugang pag-miserable sa kinabuhi ni Lazarus, giduulan daw siya sa mga iro o gitilapan ang iyang mga samad. So muna ang hulagway ni Lazaro o musabto ang hulagway sa usa ka sapian. Ang parable sa unrighteous steward was intended to teach the right use of wealth. Mababasa nato na before ani nga parable, Luke chapter 16 verses 1 to 14. Ang intended, ang reason nga nung gisugilong kini sa atong Ginoong Hesukristo ay mahitungod sa insaktong paggamit sa atong mga financial or material. Samtang ang teaching sa Lazarus and the rich man, Luke chapter 16 verses 19 to 31, was designed by the Lord to warn His audience and the readers against of wealth abuse. Nga dili ginato abusahan ang merong anuman tayong na-achieve sa buhay na pinagkaloob naman sa ating Panginoong Diyos, di nato ni abusahan. Kagaya ngayon na merong andirito tayo sa COVID-19, palagay ko kining COVID-19, marami akong nabasa na hindi na daw ito mawawala dahil baka ito na ang gagamitin sa one world government and one world religion. Yun nga na sa mga tuig mula ngayon ay kung sasakay tayo ng eroplano, pupunta tayo sa Manila o sa saang lugar ba, ay hindi na natin kailangan ang passport. Dahil pag passport ang gagamitin mo,
hindi ka madidetect sa iyong passport kung positive. Ang gagamitin ay lalagyan ang lahat ng tao ng tracking device na saan ba yan ililibing sa iyong katawan, iharap mo lang sa laser sa mga terminal, maditik na kung meron ka bang COVID-19 o wala. So, yan ay nababasa natin sa Book of Revelation na ang ginagamit ng Antichrist or leader ng one world government ay isang chip na ililibing, ibabaon sa part ng katawan ng tao para yun na, basta yun na. Ni-explain ko yan sa isang lesson mahitungod sa the rise of Antichrist. So, design ang Lazarus o ang the rich man na ang ating mga kayamanan, anumang meron tayong kayamanan ay huwag nating abusuhin. Tutulungan natin, tabangan nato ang dapat tabangan. Dili kay para sa ato lang, that is grave nga isang form daw of idolatry. So, for sure ang mga higala o guests sa rich man always admire and exalted him. Nga naman, because of his achievement, sapian kay siya, mahalon ang iyang mga sinina kung sa pantalon man siguro, siguro kung mo karsonis ni siya maong katuging Levi's nga worth 4,000 unsa basta mahalon nga mga sinina ang iyang gipangsuot, dili siya musuot o mumurahin nga naman sapian siya, he can afford. So muna ang iyang mga higala siguro for sure gidaygid siya dahil muna ang kalakaran nining kalibutan na kung dako ang imong na-achieve sa imong kinabuhi, financially, materially, physically, ikaw ay gina-look up sa mga tao nining kalibutan. Mao kini ang gi-condemn, pero kini mao ang gi-condemn sa atong Ginoong Hesus, that what is exalted among men is not in God. Kung unsa ang gina-exalt, gina-look up ning kalibutan na sa mga tao ning kalibutan nga walay relasyon sa atong Ginoong Dios, contrary against niini ang atong Ginoong Hesukristo or ang atong Ginoong Dios. Matod pa sa Luke chapter 16 verse 15, but Jesus said to them, you are the ones who justify yourselves in men's eyes, but God knows your hearts. For what is highly prized among men is utterly detestable in God's sight. So, sa mga tao nga walay relasyon sa atong Ginoong Dios, ang ilang gi-prize Diod, gi-honor, gi-exalt Diod ay ang mga butang nga panandalian lamang na hindi makaabot sa second life. Pero ang atong Ginoong Hesukristo matod pa niya sa ini nga passage sa Luke chapter 16 verse 15 nga iya kining kuan kini siya ka unsay ngalan ani contrary kini sa mentalidad sa tao sa kalibutan. It is utterly detestable in God's sight. Most worldly people always admire and glorify material achievements but never the spiritual. So kung atong tanawon, kung atong mapansin, pag ang managhigala, bisan gani ang mga Kristohanon gani, pag ang managhigala, dugay nang wala magkita, pag nagkita kini sila, ang ila dayong kadalasan, ang ila dayong bukang bibig nga, ang ilang na-achieve nga nana sa ilang mga anak, ilang napundar ingon ana. So muna mostly gina sa mga tao nga walay relasyon sa atong Ginoong Dios, labi na katong mga dili usad nani kuan excuse ang uban nga mga Kristohanon nga muni ilang kuan bukang bibig dayon. Pero matud pa sa atong Ginoong Hesukristo sa Luke chapter 9 verses 24 to 25, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it benefit a person if he gains the whole world but loses or forfeits his soul? So, unsa daw ang pakinabang sa usa ka tawo? Maangkon man niya ang karangyaan sa kalibutan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mapunta naman, mapahamak ngadto sa kalayo ng impyerno. Wala gyud. Wala gyud. Bisag ang tibuok kalibutan dili pwedeng
baylo sa usa ka pobre nga tao sa iyang kalag. Kaya ang gipahalaghan din sa Ginoo, pinaka-pinahalaghan niya ang atong espiritual na kinabuhi, dahil kung maayo kita sa atong espiritual na kinabuhi, makauban kita sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pinuyanan hangtod sa hangtod. So most worldly people always admire and glorify material achievements, but never the spiritual achievements. Doon ako'y na tanaw ganina sa post sa Facebook, matod pa datong nangutaan nga dong unsa ba ang imong goal sa kinabuhi? Tubag ni Dodong nga ang akong goal sa kinabuhi nga madunggan ko nga magingon sa ako sa ikaduhang kinabuhi nga well done, good and faithful servant. Sumudaw na iyang goal. Pero kung madunggan na sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, katawaan ka ni ana, ma-persecute ka ni ana nga mga word. So, Lazarus is living in extreme poverty without good clothes, and even the very important thing, the good nutrition of his body ay wala kaniya. Wala siya vitamins, wala siya insaktong pagkaon. Bisa na lang siguro NFA nga rice okay na kasi iya, pero wala kini. Wala kini niya nakuha sa iyang kinabuhi. Hinoon, bisan pa ang iro gani, nagdugang pa sa iyang kalisod sa iyang kinabuhi. This poor Lazarus is waiting perhaps the leftovers food of this rich man. Siguro, naghulat kini siya. Naunta, pisikan man lang siya ng tira-tira na pagkain nitong mayamang tao na ito. Why leftovers? Nga nung tira-tira man lang, because of the greediness of this comfortable man. Greedy itong mayamang ito. Ang kanyang sarili lang ang kanyang nakikita. Puro lang siya selfie. Inobserbahan lang niya palagi, concern lang siya palagi sa kanyang sarili. Because of this greediness. Ang tawag na nasa atong Ginoong Jesucristo ay idolatry. Selfie. Gi-idol niya iyang kagalingon. Ang iyan lang tanan iyang kagalingon, paano na ako? So, muna nga leftovers na lang, tira-tira na lang ang gihandom nining poor Lazarus na ito. The rich man has always the ability to listen the troubles of Lazarus, but he has denied it. Wala niya, gi-reject niya kini. Doon na siya oportunidad nga matabangan si Lazaro, mapagaan ang iyang naranasan nga kalisdanan, pero wala kini panumbali nga sa mayaman na kaya manunta niya itong gawin kay Lazarus. The rich man is too busy comforting himself and abandon his responsibility to share his blessings, especially to Lazarus who is at his doorstep. So daghang mga tao gihapon ngayon ani sa atong kapanahon ng karon, daghang mga tao hinani. This is an abuse of wealth the rich man acquired. Giabuso niya ang kayamanan nga meron siya. Wala niya i-share ngadto sa mga nangangailangan. Greediness, selfishness. Sige lang selfie, iyang kagalingon lang iyang gatanawon. Life on earth determines your destiny. Kung unsa ang pagkinabuhi mo sa pinahulam nga kinabuhi sa Ginoo sa imo, mauna ang maghatag kanimong destinasyon ngadto sa laing kinabuhi. How could this happen? Nga nung mumani ang mohatag destinasyon sa usa ka tawo ngadto sa ikaduhang kinabuhi. So different life situation after death. Ganina duha ka klaseng sitwasyon sa tao. Si Lazarus ay grabe nga pag-antos. Ang mayaman ay self-pragid ang iyang tan-aw. Wala siya pakialam sa mga nanginahanglan nga kaya naman niyang mutabang niini. So, pagkamatay nila, doon na usay nahimong resulta nga duha ka lugar nga ilang destination. The two died, Lazarus og si rich man, and the rich man died
The bigger name, Lazarus, immediately was carried by the angels to heaven. Matod pa sa verse 22, it happened that the bigger died, or Lazarus died, and that he was carried away by the angels to Abraham's bosom. So kining Abraham's bosom ay naglalarawan kini, o sa kini ka figure speech, so naglalarawan kini sa langit kung saan andoon ang ating Ginoong Hesukristo. Matod pa din it happens, verse 22 ng Luke chapter 16, it happened that the beggar died, Lazarus died, and that he was carried away by the angels to Abraham. Human siya mamatay, automatic dayong gidala siya sa anghel ngadto sa kay Abraham o sa langit. Unsa ang gidala dito ang iyang kalag, wala pa'y lawas, kay wala pa'y resurrection day. The rich man also died. Og matod pa sa verses 22 to 23, he is in agony. The rich man also died and was buried. O sa pagkamatay sa mayaman, gilubong din siya. Si Lazarus wala na ipakita din sa Ginoo kung gilubong ba siya. Basta namatay lang siya, og pagkahuman niya na, gidala din siya dito sa langit. Walay mga trumpet sa iyang kamatayon nga nagsunod sa lubong. Basta ang hulagway, gidala siya sa anghel ngadto sa langit. Ang mayaman namatay usab og gilubong. In Hades, so kini mayaman pagkamatay gilubong sa pagdala siguro na sa lubngan na grabe pa doon na pa yung mga highway patrol nga walay mo sinamok sa kalsada. Kay mayaman man, makabayad siya sa mga pulis diha, highway patrol diha para sa lubong niya. O, ang magbayad niya ang kanyang mga mahal sa kinabuhi para maayos ang lubong. Doon na pa yung mga trumpet siguro, patsada pa kayo, patsada kayo lungon, patsada kayo ang lubnganan niya dito sa Oro Garden baka o asa ba ang first class nga mga sementeryo sa kalibutan to siya dito. Pero ang gihulagway din sa Ginoo pagkamatay niya gilubong sa yuta. Og in Hades verse 23, in Hades or hell, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far off, and Lazarus at his bosom. So nakita niya sa iyang paglubong siya diretso, ang nakita niya sa malayo nga lugar. Gihangad niya. Samtang siya ay kalisdanan sa impyerno, nakita niya si Abraham o ang langit sa malayo nga lugar. Og si Lazarus nga iyang silingan nga na pinagkaitan niya ng tulong. Hirap ni Lazarus ay nakita niya andoon sa Abraham's bosom. So, the luxurious man died to the ground which led him to hell and was in agony because of the fire who burned him. Why was the rich man landed in hell? Nganong ang iyang destination dito man sa kalayo sa impyerno? Not because he is wealthy. Walay problema, dili rason nga siya ay sapian, kaya napunta siya sa impyerno. Daghang mga sapian. Ngani si Abraham, nga gihulagway ni nga parable, ay usaman kasapian nga tao sa Old Testament. Pero maayo kayo siya nga tao. Maayo kayo nga siya nga tao. So dili porket sapian kini siya na adto siya sa hell, dili na tinuod. There's nothing wrong being wealthy or rich. The only wrong because he abuses the material riches he has by not helping those who are in need. So munang problema na siya ay kapabilidad, he has the capability na matulungan niya si Lazarus o yung taong nangangailangan, pero giniglik niya kini nga tulong, giniglik niya nga oportunidad sa iyang kinabuhi. Munang naadto siya sa impyerno. He lived in luxury, feasting for himself every day with gave the hungry fellow in his gate a simple nga pagkaon man lang unta sa gutom nga tao nga anaa sa kanyang gate.
Pero makita natin na every day he's feasting. There is patsada kayo ang iyang sinina. Pero maulagi na ang problema. Ang problema ang iyang batasan. Why was Lazarus was in heaven? So in contrary nga nung si Lazaro to ama nakaadto sa langit, gidala man sa mga anghel ngadto sa langit, samtang siya miadto sa impyerno. Lazarus, not because he is poor, dili tungod kay pobre si Lazarus. Daghang gyapong pobre maadto sa impyerno dahil daghang gyapong mga pobre nga greedy. Lazarus goes to heaven because he believed God. Unang-una gina, nakaadto siya sa langit dahil mituo siya sa atong Ginoong Dios. And verses 27 to 28 tells us a little glimpse about Lazarus, ang anong naadto si Lazarus dito. Matod pa sa verse 27 ng Luke chapter 16, he said, I ask you therefore, so kini ang situation ani, ang insidente ani, ang mayaman to na sa impyerno, nagampo na siya kay Abraham, kinsabay ang maampuan dito. Nagampo na siya sa Ginoo nga unta, matod pa din he said, I ask you therefore, Father, that you would send Lazarus to my father's house. Gusto niyang ipadala si Lazarus, mabuhi, mabanaw si Lazarus, para muadto sa ilang balay. In my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, so they won't also come into this place of torment. So munang iyang hangyo. Nga unta si Lazarus, muadto sa ilang balay para muhatag og testimonya nga tinuod gid na ilangit. Og tinuod usab mo na impyerno, magbago ka na. Kay lisod kayo ang kinabuhi sa impyerno. So nganong si Lazarus man ang iyang gi-request nga moy moadto dito sa ilang balay dahil si Lazarus maybe or for sure naga-witness kini siya or written word of God ngadto nining mayaman sa ilang balay. Pero wala sila man ng balay. Munang gi-request niya kay Abraham para mutuog yun ang iyang mga 5 kaigsoon. For I have 5 brothers that he may testify to them. So they won't also come into this place of torment. Unsa ang nabutangan nining sapian nga hakog? Place of torment. Lugar sa kapigatian, pag-antos. The rich man wanted Lazarus to warn his 5 brothers concerning the reality of hell, because in his lifetime here on earth, he shared the word of God to them. Dahil sharean siya sa pulong sa Ginoo ni Lazarus, pero dahil pobre si Lazarus, masakiton si Lazarus, unsa pa ang hulagway ni Lazarus, wala niya kinituohi. Muna ang hulagway nining kalibutana. Kung pobre ka gani, kung wala kay nada gani physically, financially ang imong kinabuhi, ang imong pagkatao, bisag gwapo ang imong ipangsulti, dili ka bali-balihon sa kadaghanan. Kadtong mga sapian nga mga kwartahan kayo bisag way nada ilang istorya, mutong tuuhan, mutong mga walay relasyon sa atong Ginoong Dios. Muna ang katotohanan. Lazarus is a faithful Christian kahit sa miserable niyang kalagayan. Wala niya biyai ang iyang pagtuo sa atong Ginoong Dios unsa man ang sitwasyon sa iyang kinabuhi na meron siya. Hindi siya nag-self-pity. Lazarus did not self-pity sa kabila ng kanyang kalagayan. Lazarus is extremely poor, but he obeyed the mandate of the Lord to witness the people na wala pa relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa ba ang mandate sa atong Ginoong Jesucristo sa lahat ng mga Kristohanon to the non-Christians? Mao ni ang mando sa atong Ginoong Jesucristo. Command. Therefore go and make disciples. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples or apostles. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Unsay gisugo sa atong Ginoong Jesucristo,
Sa matang Kristohanon, pag sinabi niyang si Kristohanon siya, so muna ang gisugo sa imo sa atong Ginoong Kristo, imong itudloan ang tanang tao sa tibuok kalibutan, o ang tao nga imong maimpluwensyahan, you will teaching them to obey everything that the Lord Jesus commanded you. Unsa ba ang gisugo sa atong Ginoong Kristo? Naa sa iyang written word nga naa sa Biblia. Kung buhaton kini sa usa ka Kristohanon, matod pa sa Ginoong Kristo, and remember, I am with you always to the end of the age. So, discipleship. Unsay naa sa discipleship? Tudloan ang imong gidisciple sa Word of God. Unsa pa? Pabunyagan siya, pabautismuhan siya sa pangalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Life on earth determines your destiny on life up to date. Sumawgin na. Kung unsa ang ganahan mo sa kada adlaw mo sa kinabuhi ning kalibutan na, mao na ang maghatag sa imong destinasyon ngadto sa kaduhang kinabuhi. Kung dili ka ganahang espiritual nga mga butang, dili ka ganahang tuon sa pulong sa Ginoo, dili ka ganahang ampo sa Ginoo, dili ka gayon maadto sa langit. Kaya ang mga tao nga gilab nila ang atong Ginoong Kristo, gilab niya ang written word, gilab niya ang makipag-fellowship, pinaagi sa mga pag-ampo sa atong Ginoong Kristo, tuwa sila paingon sa langit, kay tuwa dito ang atong Ginoong Kristo. Pero kung gusto mong hubog-hubog lang, sige, wala na dito sa langit. Naiinom sa langit dahil ang hulagway sa langit ay patsada kayo. Kada adlaw gihapon kumbira dito. Doon ay beer dito, pero ang mag-inom beer dito dili pa hubog. Sa impyerno, kung unsa ka patsada ang langit, mauusap ka na kapangit ang impyerno. Kung unsa kapangit ang impyerno, in contrary, patsada kayo ang langit. Kung tuwa ta sa langit, dili monotonos ang kinabuhi dito. Dili sigilan ta dito simba sa Ginoo, kun dili kung unsa ang pinakapatsada mo nga kinabuhi nining kalibutan na katiting lang na pag-abot sa langit, sa kapatsada sa langit. Muna nag-ingon ang Ginoong Kristo sa bawat isa kanato, nag-ingon siya nga unsa may pakinabang sa usa ka tawo, maangkon man niya ang tibuotan kung ang iyang kalag maadto naman sa impyerno. Mao nang muni ang testing or unsay ngalan ani, panghaylo sa yawa sa usa ka tawo para ang iyang panahon ma-focus gid dito. Nung si Jesus Christ ay gi-taste sa yawa, ang last nga testing sa yawa kay Jesus Christ, gidala siya sa taas nga bukid, taas kay nga bukid, ug gipakita ang lahat ng karangyaan sa kalibutan. Ug matapos kaniya nang makita, ningon ang yawa kay Jesus Christ, ang tanan nga karangyaan sa kalibutan nga nakita mo, ihatag ko kanimo kung mosimba ka lang kanako. So ang pangtukso sa yawa, pinakamin niya nga pangtukso sa yawa, ang achievement nato nining kalibutan na nga dili mo moabot sa langit. Muna nga daghan kay mga tao eskwela, ang ilang mga oras ka huruton nila pagpangita og kwarta, makapundar sila sa kwarta nining kalibutan na hangtod nga wala sila oras para sa Ginoo. Tapos moingon din sila nga masabtan bitaw ko sa Ginoo, dili makasabot ang Ginoo sa imo. Unsay gingon sa Ginoo sa imo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unsa daw unahon nimo pagpangita ang kaharian sa Dios kung saan andoon siya, ug ang iyang pagkamatarong sa imong kinabuhi, makita sa imong kinabuhi, ug ang mga butang nga imong gikinahanglan sa adlaw-adlaw nimong kinabuhi, ihatag kini sa atong Ginoong Dios. Majority na baliktad na ang gaunahon sa mga tao ang pagpundar sa ilang material, financial nga kinabuhi, wala na oras ang Ginoo. Maangkon mo man ang tibuok kalibutan, pero kung ang imong kalag ay mapapahamak, walay nada ka nga tao. Life on earth determines your destiny on life
after death. Life after death request will not be granted anymore. Sa verses 24 to 31, o sa mga unahan pa sa verse 24, ang namatay nga mayaman, may request sa atong Ginoong Diyos o sa kay Abraham. Pero ang iyang request, wala gid niya madawat. Nga naman, basahon nato. The rich man cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. So ang request sa mayaman ngadto sa atong Ginoong Dios nga unta grasyahan siya, kaluy-an siya. Ang atong Ginoong Dios puno sa gugma, puno sa kaluoy, puno sa grasya. Pero ang iyang grasya, ang iyang kaluoy dunay limitasyon. Kung ipagahig gid sa usa ka tawo ang iyang kasing-kasing, ipatig-an niya iyang kasing-kasing, dunay limitasyon ang mercy, ang kaluoy sa Ginoo niya anang tawhana. Munang giingon sa atong Ginoong Dios sa Hebrew chapter 3 verse 7, kung madunggan mo ang tingog sa Ginoo, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing, kagaya sa gibuhat sa mga Israelita sa karaang panahon. So kung madunggan mo ang pulong sa Ginoo nga giratudlo sa nagtudlo niini, ay gigpagahia ang imong kasing-kasing. Kay basig mutig na imong kasing-kasing, di na modawat sa pagtulunan sa atong Ginoong Dios. He cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus. Gisugo pa niya ang Ginoo nga isin si Lazarus. Dili makita nato nga ang mayaman nato sa impyerno wala na bag-o ang iyang batasan. Authoritarian gihapon siya. Gusto niya nga si Lazarus sugusuguon lang gihapon niya. Muna ang dinis sa kalibutan, ang sapian, ang mga pobre sugusuguon lang, sugusuguon, authoritarian dahil meron silang pera. Ang pera nila mauna ang ilang authority, mauna ilang gahom. Pag abot sa langit, tumbanan lang na sa mga tiil. Dahil sa langit, ang gold dito sa langit, ispalto lang na dito. Matod pa sa Revelation chapter 21, kung ako magsayo. So, that he may dip, para iyang itusnob ang iyang daliri ni Lazarus sa tubig, o pabugnawan ang iyang dila daw. That he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame, niini nga kalayo. So wala siya mga yugo sa kabaso nga bugnaw nga tubig. Ang iyang gipangayo nining mayaman nga naadto sa impyerno o nining tao nga naadto sa impyerno nga bisag bugnawan man lang gamay. Bisag dili gid mabugnaw ang iyang lawas, mabugnawan man lang gamay. Kay nag-antos daw siya sa miserableng kahimtang dito sa lugar sa impyerno. But Abraham, so unsay tubag ni Abraham, unsay tubag sa atong Ginoong Dios. But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime receive your good things. So ang tubag sa atong Ginoong Jesucristo, ang tubag ni Abraham, gipahinumduman niya kining tao nga naadto sa impyerno sa iyang kinabuhi samtang niapa siya sa kalibutan. Hinumdumi ang imong kinabuhi samtang tuwa ka pa sa kalibutan. Unsa ang kinabuhi mo sa kalibutan in contrast kay Lazarus? Sabi niya din you receive, sabi ng Ginoo, you receive your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now here he is comforted and you are in anguish. So nganong dili hatagan o tugon ang request nining mayaan nining tawo nga naadto sa impyerno dahil ang iyang kinabuhi nining kalibutan na puro selfie. Yang ginaatupag. Wala siya motabang sa nanginahanglan. Gipahinumdum sa atong Ginoong Dios kung unsa ang iyang kinabuhi nining kalibutan na nga maghatag kaniya og destiny sa ikaduhang kinabuhi. Besides, verse 26, besides all this between us and you there is a great gulf fixed. Doon na daw bangin ang sa impyerno sa langit na
taliwadan og bangin. Unsay purpose sa bangin? That those who want to pass from here to you are not evil, and that none may cross over from there to us. So kining great gold fix, figure of speech siya. Figure of speech niya sa na ang mensahe niya ani sa atong Ginoong Dios nga kung ang tao maadto sa impierno, dili na siya makatabok sa langit. Ang tao nga to sa langit, dili na siya makatabok ngadto sa impierno. Dili na gid siya makapahawa sa lugar didto siya gibutang sa atong Ginoong Dios. Verse 27, he said, I ask you therefore, Father, that you would send him to my father's house. For I have 5 brothers, that he may testify to them, so they won't also come into this place of torment. But Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let them listen to them. So unsay ingon ang mayaman nga ipadala si Lazarus dito para mag-testify siya nga tinuod na impierno. Unsay tubag ni Abraham? Naa si Moses ug mga propeta dito, mamati sila kaniya. Sibot pasabot aning Moses and the prophets. They have Moses and the prophets, let them listen to them. Moses and the prophets is the whole counsel of the Old Testament. Is the from Genesis to Malachi, mauna ang sinulat ni Moses ug sa mga propeta. Matod sa atong Ginoong Dios, dili kinahanglan nga dunay mabanhaw o magtestify sa mga buhi kung dili ilang pamatian ang giingon sa written word sa Old Testament o sa New Testament, mamati sila niini. Kung dili sila mamati niini, wala gid sila. Verse 30, he said, no, Father Abraham, but if once goes to them from the dead, they will repent. 31, he said to him, God or Abraham said to him, to the person who was in hell, if they don't listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if one rises from the dead. So simply, ang giingon sa atong Ginoong Diyos or kay Abraham, kung dili sila mamati sa pulong sa Ginoo nga ginasulat ni Moses o sa mga propeta, bisan dunay tao nga mabuhi gikan sa mga patay, dili gid sila makumbinsi. Unsay bubot pasabot niini, matod pa sa Ginoo, dapat sila mamati sa iyang written word. Basahon tun-an og pamatian og i-apply sa iyang kaugalingon. Why did the request of the dead man cannot be granted? Because life on earth is the testing ground. Mao gini ang testing ground para asa mo paingon ang usa ka tawo. Mao nang mabasa nato sa verse 25. Son, remember that you in your lifetime received you good things, and Lazarus in like manner bad things. The rich man's lifestyle here on earth is contrary of heaven's lifestyle. Baliktad yun. Walay sakim, walay idolator sa langit, kundi mga maayong mga batasan ang tao papunta sa langit. Our life here on earth is the lifelong chances. Mao gini ang chances nato. Kung pilang imong edad, mauna ang kataas nga tsansa or chances nga gihatag sa imo sa Ginoo para pangandaman ang pag-atubang mo sa iya o pag-adto sa lugar nga giandam mo para kaniya, para sa mga Kristohanon. Our life here on earth is the lifelong chances whether we will love the Lord and obey His word or neglect it. Duhara, i-neglect ba nato? I-obey ba nato ang written word of God nga ginatudlo or ato ba kining i-neglect? Walay tunga-tunga. The dead rich man was silent of Abraham's answer in his request. He accepted Abraham's basis on judgment. Wala na siya matingog. Nadawat na niya ang judgment sa Ginoo. But the superior mentality of the man in hell was not changed, even though is punished and tormented. Makita nato nga doon naghihapon dito siya ay superior mentality or superiority complex. Superior mentality nga suguon lang niya si Lazarus.
Once a person be in heaven or hell, he has a lasting duration there. And the belief of the dead who return on earth for some unfinished business is false. Nga naman, gibuhat sa Ginoo ang langit ug impyerno. Ang langit gibuhat sa Ginoo para sa mga tao nga muubi sa iya, musunod, mulab sa iya. Ang impyerno gihimo sa Ginoo para sa mga demonyo ug sa iyang mga kampon. Pero ang tao nga dili mosunod sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Dios, murepildi sa iyang kalooban, ay bisag ang impyerno gibuhat para sa iyawa o sa demonyo, siya ay mapaadto dito dahil tao siya nga nagpaka-demonyo. Muna nga, wala na mubalik, muna nga kung makabalik ang mga kalag dito sa impyerno, maka-anhi din sa kalibutan, magpalamig sila sa SM, sa Gaisano maka, sa Sentrio maka, magpalamig sila dito, maayon dito kay Bugnaw, manghinadlok pa sila. Walay kapuslanan ang impyerno nga gihimo sa Ginoo. Nga naman, makasipat man ang kalag dito nga iyang gibutang. So, walay kapuslanan. Gibuhat ang impyerno sa Ginoo para judgment sa mga tao nga ayaw mo sunod sa iya. Munang dili na sila makabalik sa kalibutan. Hell is a prison cell for the wicked. Heaven is an adorned place for the Christians or the children of God. Some Roman Catholic defender use this chasm between hell and heaven, a place called purgatory. Katong dunay fix nga bangin nga para ang sa impyerno dili makaadto sa langit, ang sa langit di makaadto sa impyerno. Ang Roman Catholic defender ani ay ginagamit nila ito na purgatory daw ito o sa kalugar nga kalag walay nakabutang dito. The Word of God is silent about it, and clearly the message of chasm or red gold is designed by God in one purpose. The souls who are thrown there in hell cannot go anywhere para moadto sa langit. Iyon ang message, figure of speech to siya, na ang mensahe nga dili gid makatabok-tabok ang mga tao nga andoon. Bahalag buhatan pa nila tulay. Bahalag daghan pa kay engineer dito. Mugamit sila kahoy, mugamit sila bakal, matunaw lang gihapon dito sa impyerno kay init kayo. Why the request of the dead man cannot be granted? Because they have the written word of God, they must listen to it and follow it. Munang dili mag-grant. Wala na'y tsansa ang usa ka tao, usa ka kalag sa tao kung siya ay mamatay na. Ang chances nato ni iniraging kalibutan na. But Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let him listen to them. When the rich man on hell realized that his first request cannot be granted, he made the second one concerning to his beloved ones on earth. The request is to send his poor neighbor, Lazarus, in order to convince them the reality of the place of torment called hell. He remembers his 5 brothers that will come also where he is now, because of their lifestyle. Abraham reminded him the message of the Bible which perhaps they heard every day. Unsay gitubag ni sa atong Ginoong Dios o kay Abraham, gi-remind sila nga doon ay written word of God dito, mamati sila, mo-observe sila nini, pagabuhaton nila kini. They had Moses and the prophets, this speaks of the whole Bible in their time. The rich man in hell reasoned out that it is necessary that someone must be risen from the dead, and that is Lazarus, so that his brothers will listen. Abraham argued that if they will not listen the word of God, surely they will not also be convicted when someone rises from the dead. Munang importante kaayo ang pulong sa Ginoo. There is no other way of salvation nga gigamit ang Ginoo, nga gihatagan niya gahom, ang pulong lang din sa Ginoo kung saan dinhi manglihok ang Espiritu Santo. In this case, Abraham emphasized the value of God's word. Importante kayo ang written word of God. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, man shall not live by bread alone, but by every word that come out sa baba sa atong Ginoong Diyos. Meaning,
Kung dili ang usa ka tawo dili mukaon sa pulong sa Ginoo, dili niya studyhan, dili niya basahon ang iyang part nga spiritual nga kinabuhi, ay malnourished, kung dili man gani patay. Kung paano ang tao nabuhi sa tinapay lamang, kung ang tao nabuhi sa tinapay ang physical, ang spiritual niya kinabuhi mabuhi usab pinaagi sa pagkaon, sa pag-meditate sa Word of God, nga mao ang pulong sa Ginoo nga nasulat sa Bible. Wala na lain. Therefore, all the requests of the dead men and women will never be granted by the Lord, because life on earth is a lifelong chances a person has. The principle is the same. The living who prayed for their loved ones who died will not also be granted by the Lord for the same reason. Ang atong kinabuhi ng kalibutan na mao kana ang maghatag og destinasyon sa ikaduha natong kinabuhi, nga mao ang tinuod nga kinabuhi. But why that there are so many testimonies concerning the spirit of the dead people? That is the trick. Daghang kayong mga testimonya nga nakita nilang kalag sa ilang amahan baka o kamag-anak. That is the trick and deception of the devil, so that people will believe that hell is not real. Kung paano ang usa ka tawo dunay anghel nga nagabantay kaniya, nagatabang kaniya, ang demonyo, ang tawo do na usa ka demonyo nga mo dala kaniya dadto sa kasalanan. So sa panahon nga mamatay na kining tawhana, awaton ni sa demonyo para moingon ang iyang mga mahal sa kinabuhi nga tinuod gid nga ni kalag gibalik ang kalag nao muna deception na siyawa. It is better to believe what the Word of God says than to believe the deception of the devil. Most people who don't believe God deny the reality of life after death. When Christians die, their bodies are put to the ground, but their souls be with the Lord. According to Apostle Paul's, according to the Holy Spirit through the Apostle Paul, thus we are full of courage and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Sabi pa ni Apostle Paul nga gusto man niyang mamatay para wala na siya sa nining lawasa, pero andun siya sa atong Ginoong Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Mauna ang gigon ni Apostle Paul. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. When Jesus returns, their bodies resurrected and reunited with their souls, and they will always be with the Lord forever. So mauna ang resurrection day. Ni anang panahon na ang Ginoo mismo ang mukanaog gikan sa langit nga magmando. Madunggan nato ang pagtawag sa Pangulong Anghel o ang tingog sa trumpita sa Dios o ang tanan nga nangamatay nga mituog ang Kristo banhawon og una. Sumuna mga igsoon, importante kaayo ang atong kinabuhi nining kalibutana. Your chance ay nini lamang kalibutana. And your life here on earth will bring you sa ikaduhang kinabuhi kung saan gidestino kanini. Non-Christians will also be resurrected one day, but it will be to stand before Christ's judgment. We are destined for heaven or hell, depending on whether or not we believe of Christ as our Savior and His written word. Mo na nga, gusto mo moadto sa langit, simple lang ang gingon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. To those who receive Him, believe in His name, sa tanang nga mituo kay Jesus Christ o midawat kay Jesus Christ o mituo sa iyang pangalan, God give him the power to become children of God. Kung ikaw ay tinuod ng anak sa Dios, dili ka maadto sa impierno dahil anak ka niya. Dili tanang tao anak sa Dios. Sayop nga mentalidad, sayop nga mindset nga ang tanang tao anak sa Dios. Ang tanang tao binuhat sa atong Ginoong Dios, pero dili tanang tao anak sa atong Ginoong Dios. Mao na ang inagingon ang atong Ginoong Dios nga si Jesus Christ is His only begotten Son, and Adam and Eve. Adam and Eve mo nang original nga anak sa tao dahil siya ay hinubog gid sa atong Ginoong Dios. Pero nung magkasala sila,
ang father and child relationship ay naguba. Mao nang nagpakatao si Jesus Christ, namatay sa krus ng Kalbaryo para ang tanan nga motuo kaniya dili mapahamak sa kalayo sa impyerno, ma-restore ang child relationship child and father relationship ma-restore. Muna nga, ingon ang atong Ginoong Kristo sa John chapter 1 verse 12, to those who receive Him, kinsa ng Him? Jesus Christ. Kinsa ng dos? Tanang tao. To those who receive Him, to those who believe in His name, He gave the power to become children of God. Gusto mo mato sa langit? Dawata ang paghari sa atong Ginoong Kristo sa imong pagkatao adlaw-adlaw. Nga siya gid ang maghari, dili ikaw. Siya ang masunod ang iyang kabubuton, dili ang imong kabubuton. Kay kung ang imong kabubuton na moingon dayon ka nga magtaya kog luto kay para masapian ko, makadaog ko. Di ba na kabubuton ni Jesus Christ? To those who receive Him, those who believe in His name, He give a power to become child of God. Paano yung believe in His name? Nga kung unsa ang gisugo sa atong Ginoong Kristo, mauna ang adlaw-adlaw natong role sa atong kinabuhi. Munang discipleship. Ingon ang Ginoong Kristo nga, og tudloan ninyo sila sa tanang gisugo ko kaninyo. So muna nga kung gituohan mo si Jesus Christ, ginasunod mo ang tanan nga kagustuhan, kalooban sa atong Ginoong Kristo or sa atong Ginoong Dios. Gusto mo mahimong Kristiyan nga tinuod? Mag-ampo ka sa Ginoo nga siya ang maghari sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing adlaw-adlaw. Nga siya tagaan kanya kusog, tabang pinagi sa Espiritu Santo nga ang kagustuhan sa atong Ginoong Kristo masunod nimo adlaw-adlaw. Repent, imong basulan ang imong mga binuhatan nga wala makaayon sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Daghang salamat sa tanan nga napamati ni ini nga live video. Naway panalanginan kamo sa Ginoo sa atong topic karon nga dunagyoy kinabuhi paghuman sa kamatayon. Do na rabay COVID karon, makahadlok, pero kung ikaw ay Kristohanon, dili ka mahadlok. Nganuman ang kamatayon anaa sa control sa atong Ginoong Kristo. Naway the Lord will bless you sa tanan nga tan-aw niini. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. Daghang kaayong salamat ug maayong adto sa tanan.